Parehong masama ang bunganga. Malamang nanggaling lang sila sa iisang puno mga kababayan, kaya para silang pinagbiyak na bunga etong sina Clary Ring Castro at si Franz Castro mga kababayan. Yan talaga ang patama ni VP Inday Sara Duterte sa dalawang Castro mga kababayan na wala ng ibang ginawa kundi atakihin ang mga Duterte. At aantayin natin mga kababayan ang sagot dito ni Claire Castro dahil sigurado umusok na naman siguro ang puwet nito. Panoorin niyo po, sabi ni Sara Duterte Pati ang Malacanang, binanatan din ng bise. Wow. Oh, media. Sino ba ang araw-araw na bumabanat itong kay Sara? Ngayon si Sara na ang bumabanat, gayong sinasagot lang ni Sara etong mga katanungan ninyo na mga patama nitong sina Claire Castro. Binabanatan na daw ni Sara mga kababayan ang Malacanang. Wow! Pinapalabas sila, napalaaway si Sara, gayong sumasagot lang siya dito sa mga batama ni na Castro. Nang idahilan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang fake news bilang pagbaba ng ratings ni PBBM. Tatakin niyo mga kababayan, tumaas lang daw ang rating ng mga Duterte dahil sa fake news. Sabi nito si Clary Ring. Para kay VP Sara, lahat naman daw ngayon biktima ng fake news. Dagdag niya, tila may experience. Madali lang naman yung fake news mga kababayan, di ba? I-verify nyo bago kayo maniwala. Na raw siya sa mga may Castro na apelido. Si Franz Castro. Franz wala Castro. Wala maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yun. Walang maayos na lumalabas sa bibig ng babaeng iyon. Puro masasama lumalabas sa bunganga. Siguro, itong pinsan niya na... Pinsan pala niya si Auntie Claire mga kababayan. Si Claire Castro. Kaya ganyan din siguro. Ganyan din ang bunganga mga kababayan. Wala rin mabuting salita ang lumalabas sa bunganga. Pareho masama ang mga bunganga. Galing lang sila sa isang puno. Galing lang sa isang puno. Kaya para silang pinagbiyak na bunga. Balak na rin bumalik ng bise sa Hague, Netherlands para sa kanyang birthday next month bilang bahagi ng kanyang promise sa kanyang ina. At May pala ang birthday ni Inday Sara Duterte mga kababayan. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayong nasa kustodiya ng ICC. Umiinit na naman ang bangayan sa pagitan ng bise Coring, pasok! at ang pinsan ni PBBM naman na si House Speaker Martin Romualdez. Eto naman, si Romualdez naman ang kaaway ni Sara mga kababayan. Pinagtutulungan talaga nila si VP Sara Duterte, no? Si Bangag, si Lisa, si Tamba, si Claire Castro, yung mga buaya mga kababayan sa Kongreso, mga young goons, mainstream media, lahat sila mga kababayan pinagtutulungan si Sara. Damay sa away, pati ang isang party list. Ang detalye sa agenda report. Walang kakampi si Sara mga kababayan sa mga opisyalis ng gobyerno mga bugok. Pero hindi nila matalo-talo dahil ang kakampi ni Sara ay sambayan ng Pilipino. Ni Hannah T. Hindi raw magpapaliwanag si Vice President Sara Duterte sa mga tanong ng Kamara, lalo na sa mga taong konektado kay House Speaker Martin Romualdez. Talaga! Eto mga kababayan, eto ang dapat mapanagot Kapag wala na sila sa kapangyarihan, dapat makulong itong mga animal na to. Pinasaringan ng bise ang House Speaker kasunod ng pagtatanong ni Tingog Party List Representative Jude Asidre kung bakit confident pa rin ang legal team ni VP sa impeachment trial dito sa Senado kahit di pa rin mapaliwanag ang paggamit ng confidential funds nito. Para kay Duterte, Wow, Duterte. bakit siya sasagot sa mga kaalyado ng taong may-ari umano ng partido? Ibig sabihin, pinapasagot nila ako kanino kay Martin Romualdez na siya dapat ang magpaliwanag mga kababayan, di ba? Nung tinanong ni Ka Eric mga kababayan about doon sa travel funds, pinakulong si Ka Eric, nagurgur ang SMNI mga kababayan at pati ang paborito nating programa na Laban Kasama ang Bayan. Wala na mga kababayan Gurgur na. Kung saan ang programang nagmumulat sa atin mga kababayan para labanan itong mga kasinungalingan ng mga komunista. Hinurgur ni Romualdez mga kababayan. So paano na yan? Romualdez. So bakit naman ako sasagot sa Tingog Party List? Tinukoy pa ng VP ang koneksyon. O yan ang tatlong ang mukha ni Tambalos-dos mga kababayan, parang, ay nako, speaker! Mas mukhang Bluetooth speaker, Ang asawa ni Speaker, si Ang tawa talaga mga kababayan, so creepy, Siya lang ang natawa mga kababayan. Wala nakaupo lang sila mga kababayan, pero si Romualdez tawa. Grabe, ang tsura mga kababayan.
Awa ni Speaker, si Representative Yeda Romualdez, ang first nominee ng Tingog. Si Asidre naman ang second. Ito na yung parang si B1 at B2 mga kababayan ni Romualdez. Udas din ito. Nominee. Para sa supporters niyang nagtatanong ng pwede nilang maitulong sa eleksyon, may request si Duterte. Unang-una, pwede niyo siguro matulong talaga. Huwag niyo iboto yung Tingog Party List. Kaya nga, party list lang yan eh. Bakit napafunnel sa kanila ang pera mga kababayan? Tapos yung Malasakit Center, hindi na napofocus doon. Sana mga kababayan, intact na yung programa ng Malasakit Center with all the audits mga kababayan. Nasisigurado natin na walang mananakaw na pera. Diyan sa Tingog Party List mga kababayan, ewan lang natin. Sinong nag-audit dyan? Politicians ang nakahawak mga kababayan. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. At isa pa, andyan naman ang DSWD, di ba? Yan talaga ang ahensya ng gobyerno na tumutulong mga kababayan sa mga nangangailangan. Ginagamit daw ni Romualdez ang party list para makakuha ng pondo at suporta sa buong bansa. Grabe. Todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Tapos yung mga pumirma ng mga kababayan sa impeachment ni Sara, mayroong mga nakuhang mga benefits daw mga kababayan. Ewan na natin, anong benefits sa iyon? Pera? Pabor? Impluensya? Basta marami daw ang benepisyo mo kapag ikaw ang pipirma. Pangalawa, ganyan siya kasakim. Sakim! Sa pera at sa power. Yak! Tatlo yung upuan niya. Tatlo yung seats niya sa House of Representatives. Ma'am, in-announce ni DA Secretary na dito sa Visayas, sisimulan daw yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Diyos ko, yung 20 pesos mga kababayan, mga animal na to mga kababayan. Para lang talaga ipilit mga kababayan na nagkatotoo yung pangako ni Bangag mga kababayan na 20. Naningil ba kayo ng 20? Ibigay nyo na lang dahil anyway, binayaran na yan ng gobyerno. Ayuda! That is a form of ayuda mga kababayan, naningil pa ng 20 para lang magkatotoo yung pangakong 20 pesos sa bigas. At yung siningil na 20 mga kababayan yung yung kikitain. Saan yan mapupunta? Baka mapupunta rin yan sa mga buhaya. Double purpose sila mga kababayan, nakabigay pa ng ayuda, kumita pa ng 20 per kilo. Hindi Visayas daw po unahin yan. Ano pong reaction ninyo? Di ba yan na yung sinasabi nila noon pa? Na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin. Hindi na po reasonable kasi mga kababayan dahil sa inflation talaga. Bakit ipipilit? Eto mga kababayan, binili ng gobyerno para ibenta ng 20. Dahil sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung liar. Si BBM, liar. Hindi kayanin. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Pang-aso. Sana yan ang kakainin ni BBM araw-araw. Sige, kainin mo yan. Bibili kami kung kakainin mo yan araw-araw. Panghayop. Panghayop. Kanang ginatawag nila siya sa... Yung tinatawag doon nila na mga kababayan, mga pagpag, mga kaning baboy. Maitim. Oo, ganyan. Maitim na. Ganun ba yung dilaw bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos reject mga kababayan, supposedly siguro yung mga luma na nasupply ng NFA per kilo na bigas yung pwede kainin ng tao. Yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binebenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Pero propaganda lang din mga kababayan dahil hindi naman lahat nakakabili dyan. Pinipili nila mga kababayan pinipili. What is the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para budol lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators.
After ng election yan, mga kababayan, unti-unti yan mawawala. Babalik na naman yan pag malapit ng election sa 2028. Ang mangyayari niyan, mga kababayan, ngayon, ang dami pa rin supply. After ng election, sarado na yung mga tindahan na nagbebenta niyan. At sasabing, walang stock. Para manalo yung Bili ka muna dito sa mga 50 o 60. Nilang alyansa kuno na iniwanan naman sila ng dalawa nilang kandidato dahil dahil sinulot ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. Kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Walang direksyon. So, anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.